nag-aayos ako ng mukha ko, i-explain ko sa inyo kung paano ko nakuha yung student permit ko muna. So, first is yung student permit ko. So, una kasi, ang gagawin mo, if kukuha ka ng student permit, mayroong mga driving lesson kasi hindi na ngayon pinapayagan na kumuha ng student permit na hindi ka pa nagda-driving lesson. So, ako, naghanap ako ng driving lesson na legit and ayun nga, matutulungan ako na mag-drive. So, meron kasing eto, hindi mo siya sponsor, yung smart driving lesson, yung smart driving school is nalaman ko siya sa pinsan ko. Tapos I decided na doon na lang din mag-enroll. So nag-enroll ako sa smart. Ito lang, story short lang to kasi para hindi kayo ma-bored. So nag-enroll ako sa smart. Yung it cost me 5,500. Yung TDC is libre, which is 1K yung TDC. Tapos yung PDC is 5,500. Pero, syempre pag pinagsama, 6,500. Pero dahil libre yung TDC, nakamura ko ng 1K, which is 5,500 na lang binayaran ko. Tapos, ang kasama doon sa 5,500 na yon is yung PDC ko at TDC ko, which is yung theoretical driving and then yung practical driving. Ang binayaran ko doon is yung sa practical driving ko is yung 4-hour session. Yung 4-hour session, which is 2 hours every weekends. So, yung weekends na yon is puro Saturday lang. And then, ang binigay sa aking schedule doon is puro hapon. So, okay. Bago ka makapag-TDC, kailangan mo munang makompleto yung TDC mo. Yung TDC mo is like 2 days full day, which is my seminar, and then my quiz and my exam. So, kailangan mo siya mapasa. Ang passing score niya is 96. 96 ang passing score niya. And, hindi ako nakapasa ng first take ko. Pero madali lang siya. Yun nga lang, hindi ako nakapasa. Pero madali lang siya. So, ayun. So, pag magte-take ka nun, kung ano lang yung discuss sa inyo nung seminar nyo, is yun lang din yung ibibigay sa inyo for exam. So, after that TDC, pwede ka nang kumuha ng student. So, pag nakapasa ka na, may bibigay sila sa inyong TDC certificate, which is galing yun sa smart driving, and then yun yung ipro-provide mo dun sa LTO kasama yung other requirements, which is yung PSA, medical cert, and then yung valid ID na akin kasi ang ginamit kong valid ID is yung national ID ko kasi tinanggap naman siya. Pwede ding passport. Tapos, yung TDC cert, which is 2 copies lahat yon. Tapos, after that, pagdating mo doon, ibibigay mo lang yon sa LTO, and then after mo ibigay sa LTO, sila na yung aayos, no? And then, pagkatapos sila ayusin yon, bibigyan ka lang nila ng number para hintayin mo. Tapos, pag tinawag yung number mo for payment, babayaran mo siya, tapos yung pipicturean ka nila for the permit. So, student permit cost 250, and then for the medical is 550 pesos. So, after that, picturean ka nila, then bibigyan ka nila ng paper na parang ganito, pero para siya may printed na ganito, pero sa paper lang, na nagsasabing may student permit ka na. So, may student permit ka na. After you have a student permit, diretso ka ng smart driving ulit. Pagdating mo ng smart driving, sasabihin mo sa kanila na may student permit ka na, ibibigyan ka na lang nila ng schedule for PDC mo. Papapiliin ka nila kung weekdays or weekends ba ang pipiliin mo. Kasi, syempre, yung iba may pasok, yung iba wala. So, yun. So, bibigyan ka nila ng schedule. Tatanungin ka nila kung ano yung prefer mong schedule para sa pagdadrive mo. Tapos, sila nang bahala. And then,
bigyan ka ng schedule. Akin kasi ang binigay yung schedule is every Saturday lang. Yun ang pinili ko. Every Saturday, 3 to 5, 2 to 4, tsaka 1 to 3, tsaka 1 to 3. Tapos 4 sessions lang yon, 2 hours every session. Tapos, yun. Tapos, kailangan ko lang, after ko tapusin yung sessions na yun, sa session na yun, ituturo sa'yo kung paano mag-parking, paano mag-shift ng gear, paano tansyahin yung clutch and yung gas, and then, paano ka mag-drive uphill, downhill. Basta lahat ituturo sa'yo, even the U-turns and everything, ituturo sa'yo doon. Tapos, ikaw naman actually sa una kakabahan ka, pero may instructor ka naman, so kaya yun. So, yun. After mong mapasa yun, after mong makapag practical driving, bibigyan ka nila ng PDC cert. PDC certificate is needed pag kukuha ka na ng literal na driver's license. So, pag nakapasa ka na doon, nabigyan ka na nila ng PDC cert. After that, pwede ka nang pumunta ng LTO. Kahit anong LTO, basta yung hindi sa mga mall. Feel ko kasi, sa amin kasi, sa Robinson sa amin, ang kinukuha lang ata doon pag sa mall is yung renewal, tapos student, and then hindi siya tumatanggap ng bagong license. So, ako, pumunta ako ng LTO Giginto. Eto na, story time. Punta ka ng LTO Giginto ng 8 a.m. 8 a.m. Siguro mga 8:30 a.m. Ganun. Eto, next na actually, ang daming tao talaga. So, ang dala ko lang doon for para kukuha ng driver's license is yung PDC certificate ko, and then yung medical ko, and then yung student permit ko. So, hindi ko na inulit yung medical ko kasi wala pa namang 3 months nung nagpa-medical ako. So, pwede pa naman daw yun. Yung medical ko. So, hindi ko pa siya pinalitan kasi mahal din naman magpa-medical. So, yun. Yun yung ginamit ko. And then, after that, pagdating ko ng LTO, ng 8 a.m. in the morning, pakadaming tao. Sis, nagulat ako sa dami ng tao. Pero, okay, expected ko na naman talaga na ganun kadami yung tao kasi, syempre, LTO yun eh. Ano bang bago? So, ang daming tao. Pumunta ko ng LTO. May guard doon na pagpasok mo ng LTO, tatanungin ka kung ano po sa'yo. Kuha pa na ng driver's license. So, bago lang. Kukunin niya yung papers mo. Siya na mag-aayos ng papers mo. Tapos, meron din mag-aayos ng papers doon kung saan mo ipapasa yung papers mo. And then, after that, bigyan ka lang nila ng na tapos na. Okay na. Pwede ka nang mag-intay. Tatawagin na lang yung number mo. Tatawagin ka na lang sa window 5. So, ito na. Ito yung whole process. Tinawag ako sa window 5. Unang-una, tinawag ako sa window 5 to pay 100. Tapos, after that, mag-iintay ka ulit. Hintay ka ng window 6 para ayusin kung ano yung mismong itsura ng license mo. Papicturein ka nila, papaayos sa'yo tatanungin sa'yo kung okay na ba yung signature mo, ibahin mo pa ba or hindi na. So, ako hindi na. Sa case ko, hindi ko na pinaiba. So, after that, intay ka ulit para tawagin ka sa examination room. Tapos, ang passing score nila is 48. 48 and above yung passing score nila. So, in my case, nakakuha ko ng 50 yung score ko, and then, over 60 yun. So, ang tinatanggap lang naman nila 48. Pero totoo, may bumabagsak doon. Hindi ako nagbibiro. Bumabagsak talaga sa kanila. Tapos, ang ginagawa nila, pag may bumabagsak sa kanila, papabalikan ulit nila. Isa-schedule ka nila. Babalik ka ulit doon. Tapos, after that, after mong pumasa, bibigyan ka ulit ng receipt. Tapos, pupunta ka sa isang room para magbayad ulit ng 500. Tapos,
After that, mag-iintay ka ulit para tawagin yung pangalan mo sa Windows 7, sa Windows 5, para magbayad ka ulit ng 585 for the license na talaga. So, after that, mag-iintay ka ulit for claiming your license. Ilang oras din siya bago mo siya maklaim. Actually, yung 6 steps na to, na nasa LTO ka, bawat ang span nun, siguro mga nasa 2 hours, ganun. Siguro, basta napakatagal niya. So, siguro kung di naman 2 hours, kung okay lang ako, siguro 1 hour and 30 minutes yung paghintay. So, after that, claiming of license na. So, tatawagin ka na nila for claiming of your license, which is yung license dito sa Bulacan, sa Gigintoys, naka-card na siya. Ka-ID na siya. So, yung iba kasi daw, hindi daw kasi naka-ID. Paper lang talaga siya. Pero, yun, naka-ID naman na siya sa akin. Tapos, yun na. After that, you can go home na and then, magpahinga na te. Kasi, sa totoo lang, punta ko doon ng 8. Nakauwi ako ng, siguro, basta after lunch na siya te. Or, siguro mga 2, ganun. Dun, sobrang init pa niya sa LTO. So, yun. So, if gusto mong kumuha talaga ng driver's license is tiyaga talaga. And then, dala ng food, dala ng fan para hindi ganun kainit. Ayun. So, after that, I claimed my license. And then, ka-claim ko ng license ko. Sobrang relief. Kasi, okay, tapos na yung makeup ko, tapos na din yung vlog natin. Explain ko na lang sa inyo kung ano yung total na nagastos ko for the student permit, PDC, TDC, and then yung mismong non-pro license. So, total of it is yung PDC, TDC is 5,500, and then for the student permit is yung 800, which is yung medical ko, and then yung student permit mismo. And then sa non-pro is 1,185. With a total of 7,485 yung nagastos ko sa lahat-lahat. Worth it lahat ng magagastos mo kasi mag-fixer ka. So, sinasabi ko sa inyo, promise, huwag kayong mag-fixer kasi mas okay na alam nyo kung ano yung paano mag-drive and natuto talaga kayo pagka nung nagkaroon kayo ng license. So, yun. Yun lang naman, sana natulungan ko kayo sa inyong sa pagkuha ng license. And kung may tanong pa kayo, just comment in the comment box below. Pwede naman na akong sagutan lahat ng question nyo sa comment box. And bye. Hope I helped you. Bye po.